Maiksing trivia lang mga kalakbay diwa. Tungkol ito sa isang aswang na tampok sa ating kwento ngayon. Kantanod, isang aswang na lumilitaw at kumikilos katulad ng isang ordinaryong tao. Ngunit kapag nakakita ito ng isang buntis, sinusundan siya nito sa bahay kung saan uupo ito nang nakatago sa labas o palihim na papasok sa loob ng bahay nang hindi napapansin. Nagtatago sa mga anino sa pamamagitan ng pagiging madilim. Sumingot ng bango nang hindi pa isinisilang na bata ang nilalang na ito. Sa pag-alis nito, wala na rin ang sanggol sa loob ng sinapupunan ng biktima na nagre-resulta sa matinding pananakit at pagdurugo sa ina. Ipinapalagay na ang kantanod ay hindi aktwal na naroroon sa paligid, ngunit ginagamit ang astral na katawan nito upang espiritual na makuha ang pitos. Magandang araw po mga kalakbay diwa at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin na lang po ninyo ko sa pangalang Patricia. Nakatira ngayon sa Samarlite. Dati po akong naninirahan sa probinsya ng Capiz noong makaengkwentro ako ng mga aswang. Lumipat kami ni Binderico sa baryo Tawog, Sigma. Noong panahong ipinagbubuntis ko ang panganay naming anak. Hindi kami pamilyar sa baryo at halatang malayo ang agwat ng mga bahay sa lilipatan namin. Wala ring koneksyon ng kuryente at tubig lawasa sa liblib na lugar na yon. Kaya sa puso kami kumukuha ng maiinom. Araw-araw, gasira at kandila lang ang ilaw sa madilim naming tahanan. Lumipas ang ilang araw na pananahimik namin sa nalipatang bahay. Palagi ko nang napapansin na dumadaan at nagmamasid ang matandang babae sa labas ng aming bakuran. Oras-oras siyang napapadaan sa tapat namin at kung minsan pa nga humihinto siya para pagmasdan ako habang hinihimas ang bumilog ko ng tiyan. Nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Ngumingiti siya tuwing nakikita akong nagwawali sa bakuran at dagling aalis kapag paparating na si Binderico. "Mahal, dun ka na lang sa loob. Magpahinga ka na," ani ni Binderico bago inagaw sa akin ang walis. Nahuli ko pa ang matanda na nagtapo ng masamang titig kay Binderico nang yakapin niya ako. Ilang saglit pa habang inaayos ko ang kortina sa bintana, natanaw ko ang matandang babae na biglang tumakbo palayo sa bahay. Kaagad akong nagsumbong sa asawa ko at kuno niya lang, "Natutuwa lang yun, ganoon talagang matatanda." Sa kanya ko hinalikan sa noo. Habang tumatagal, unti-unti akong nakakaramdam ng takot. Nababahala na ako tuwing mag-isa lang ako sa bahay. Hindi na ako lumalabas at palaging isinasara ng maigi ang mga pinto at bintana kapag umaalis si Binderico para magtrabaho. Araw-araw akong kinikilabutan sa matandang yon. Hindi ko alam kung bakit at para bang kasama ko siya sa oras-oras. Minamanmanan niya ako mula sa malayo na lalong pagyakap ng hilakbot sa aking sistema. Isang araw may bumisitang babae sa bahay. Mag-isa lang ako ng mga oras na yon. Dahil sa takot, agad kong pinatuloy ang babae kasama ang anak niya. Dinalhan niya ako ng prutas at tinapay. Pinakiusapan raw siya ni Binderico na dalhin sa akin ang mga dala niyang prutas. Hindi ko siya pinaalis kaagad at ikinuwento ko pa sa kanya ang tungkol sa matandang babae na gumugulgol sa akin araw-araw. Anya, "Walang ibang nakatira rito malapit sa inyo. Wala akong natatandaan na may matandang babae na napapadaan banda rito. Taga roon lang naman ako sa kanto, kaya madadaanan muna nilang bahay ko bago makarating dito." Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan nang sinabi niya iyon.
Mama, may bibi oh. Ani ng anak niya at niyakap ako ng mahigpit. Valeria anak, halika nga rito. Tugon niya sa bata bago humingi ng paumanin. Hindi mabuti sa buntis ang nag-iisip ng kung ano-ano. Kung gusto mo, dadalaw kami ng anak ko rito palagi para may makausap at kasama ka habang wala ang asawa mo. Dagdag pa nito. Pumayag naman ako at ipinaalam ko rin kay Binderico na sasamahan ako sa bahay ni Malaya kapag wala siya. Noong mga araw na yon, palagi na akong sinasamahan ni Malaya sa bahay. Minsan, siya ang nagluluto ng makakain namin sa hapon. Bilang ganti naman sa kabutihan niya, sinusuhulan siya ni Binderico tuwing bayaran sa pinasukan niyang trabaho. Mula ng mga araw na yon, bihira ko nalang makita ang matandang babae na dumaan sa bahay. May mga pagkakataon na mahuhuli ko siyang may inihagis na butil sa bakura namin bago siya nagmamadaling lumayo. Sinabi ko yun kay Malaya. Sinabi niya lang sa akin na ganoon rin ang nakita ko noong ipinagbubuntis ko si Valeria. Huwag kang mag-alala, Patricia. Kung sino man ang matandang yan, Diyos na ang bahala sa kanya. Anito habang isinasara ang bintana. Noong gabing yun, hindi nakauwi si Binderico sa bahay. Ako at si Malaya lang ang magkasama habang umuulan ng malakas. Sa sala siya natulog para may magbubukas ng pintuan sakaling dumating si Binderico. Habang ako naman ay hindi mapakali sa silid namin ng asawa ko. Ginugulo ako ng imahe ng matandang babae. Pakiramdam ko naririnig ko ang boses niya at nakikita ko siya kapag nakapikit ako. Dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Ilang sandali pa, kasabay ng pagkulog ang paggalaw ng katre. Halos tumalo ng dibdib ko sa sindak at hindi ako makasigaw. Sumakit ang tiyan ko dahil sa labis na pagkabigla. Nagpatuloy ang pagyanig ng katre na parang lumilindol. Tama na! Nahihirapan kong sambit. Pinilit kong tumayo at bumaba sa kama nang gumapang sa hita ko pababa ang dugo ko. Paika-ika akong naglakad palapit sa pintuan. Pinihit ko ng pinihit ang siradura. Kumalampag na rin ako ng malakas para marinig ni Malaya. Nang bigla akong napatingin sa ilalim ng katre at naroon ang matandang babae. Malaya! Malaya! Tulungan mo ako! Sigaw ko habang lumalabas sa ilalim ng katre ang matandang babae. Dahan-dahan siyang gumagapang papalapit sa akin. Hawak-hawak ko ang tiyan ko at tiniis ang kirot habang takot na kumakalampag sa pintuan. Malaya! Tulong! Ilang sandali pa, nakalapit sa akin ang matanda. Hinawi niya ang luha ko. Mula sa buhok ko gumapang ang magkabila niyang kamay pababa sa dibdib ko. Nginitian niya ako ng nakakaloko bago ako dinilaan sa pisngi. Itutulak ko na sana siya nang bumukas ang pintuan. Diyos ko, Patricia! Natatarantang sigaw ni Malaya bago ako bumagsak sa lapag. Patricia! Patricia! Gumising ka! Nag-aalalang tono ni Malaya. Pinilit kong imulat ng dahan-dahan ang mga mata ko at nilibot ko muna ng tingin ang paligid hanggang sa mapasigaw nang makita ko ang matandang babae na nakasilip sa bintana. Nakatikim ako ng sampal kay Malaya. Bigla na lang akong huminaho ng ilang saglit at maya-maya pa napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Umiiyak ako sa balikat niya habang nagsasalita ng kasama natin sa bahayang matanda. Malaya, nakita ko siya sa ilalim ng higaan. Malaya, natatakot ako. Niyakap niya rin ako ng mahigpit bago ako inalayan para tumayo sa sahig. Inilipat niya ako sa sala at doon magkatabi kaming nagmanman sa paligid ng bahay. Napakadilim ng mga oras na yon
dahil nag-iisang gasira lang ang nagliliwanag. Maya-maya pa nakarinig kami ng kalampag mula sa silid namin ni Binderico. Dagling tumayo naman si Malaya para harangan ng aparador ang pinto. Mabilis rin siyang kumuha ng asin at ikinalat sa kawayan na upuan kung saan ako umiiyak na nakahiga. Bitbit ni Malaya ang kutsilyo. Itinutok niya yun sa silid kung saan may kung sino ang nagpupumilit na makalabas doon. Halos pagpawisan ako ng malamig habang namimilipit sa sakit. "Malaya, manganganak na siguro ako!" Sigaw ko nang may lumabas na tubig sa pagkababae ko. Agad naman niya akong nilapitan at nagwika ng, "Diyos ko naman, Patricia, nasaan na bang asawa mo? Sandali lang, tiisin mo muna yan." Tila nalilito siya at hindi alam ang gagawin. Ilang sandali pa pabagsak na bumukas ang pintuan ng silid. Iniluwal doon ang matandang babaeng nakasuot ng itim. Humahaba ang dila nito habang kumakapal ang balahibo. "Patricia, kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang papayag na makuha niya ang anak mo." Sigaw naman ni Malaya at nagsaboy ng asin sa matanda. Umatras si Malaya papalapit sa akin at ikinalat niya ang asin sa sahig upang hindi kami malapitan ng aswang. Ilang sandali pa, tumakbo ang aswang palabas sa bintana. Umiiri na ako ng mga oras na yon at hirap na rin akong huminga. Takot na takot kami ni Malaya ng mga oras na yon nang may yumapak sa bubong at doon natanaw namin na bumababa ang umahabang dila ng aswang. Nilagyan ni Malaya ng asin ang tiyan ko at inihalo niya sa dugo ko ang asin at pinunasan ng kumot. Binasa niya rin ang kumot ng dugo ko at doon niya ibinuhos ang asin. Habang pababa ang dila ng aswang, naisipan ni Malaya na ilipat doon. Ipinalit niya ang dugo ang kumot sa upuan at naghintay na tumusok doon ang dila ng aswang. At nang mangyari yun, sinamantala na ni Malaya na putulin ang dila ng aswang hanggang mahulog ito sa harapan namin at nagpakislot-kislot pa na parang bulate sa nagkalat na asin. Naiwan sa upuan ng putol nitong dila na umuusok pa. Napasigaw ako at umiiyak kong kinapitan sa paa si Malaya. Sigaw ako ng sigaw hanggang lumabas na ang ulo ng bata. "Diyos ko, ano nang gagawin ko?" Dinig kong sambit ni Malaya habang natataranta. "Nasaan ka na ba, Binderico?" Ani nito habang pinagbabato ng gamit ang aswang. Ilang sandali pa lumabas na ang bata mula sa sinapupunan ko. Hingal na hingal kong binuhat ang anak ko at laking pagtataka ko dahil hindi siya umiiyak. Nakita kong tumawa ang aswang habang karga ko ang bata. Ganoon pa man hindi hinayaan ni Malaya na makalapit siya sa amin. Hinugot ni Malaya ang kutsilyong nakatarak sa putol na dila ng aswang at itinutok niya iyon sa matandang aswang bago siya nilapitan nito. Maya-maya pa, habang yakap-yakap ko ang anak ko, nagbago ang reaksyon ng aswang. Umiiyak ang anak ko na ikinagalit nito ng husto. Naihagis nito si Malaya at galit na lumalapit sa amin hanggang sa mahila kong kumot na binasa ng dugo ni Malaya kanina. Itinapis ko yun sa anak ko, kinagat ko rin ang pusod niya at itinali sa paraang alam ko bago pa makalapit ang aswang. Ilang sandali pa hinila ako sa buhok ng matandang babae at inilayo niya ako sa bata. Nagsisigaw ako sa aswang na bitawan ako at nagpupumiglas bago niya ako inihagis. Nang mga sandali namang yun, pinipilit ni Malaya na makatayo para tulungan ako. Mabuti na lang at nakita ko ang kutsilyong nabitawan ni Malaya kanina. Dagli ko yung kinuha at ginamit ko ang lahat ng lakas ko para maitaga ang kutsilyo sa matanda. Nagawa ko naman yun, subalit muli niya akong inaihagis sa lapag at pinagkakalmot hanggang hindi na ako makatayo. Makalipas lang ang ilang minuto, nakatayo na si Malaya at tinulungan akong makasandal sa dingding. Tanaw namin na ilang bisis tinatangkang hawakan ng matandang babae ang anak ko.
Subalit hindi niya ito magawang mahawakan. Umiepekto ang mainit na dugo ko at ang asin na inilagay ni Malaya sa kumot na naging proteksyon iyon para hindi magalaw ng matanda ang bata. Sa pagkakataong yun, gumamit ng ibang paraan ng matanda para makuha ang anak ko, habang si Malaya naman ay palihim na lumalapit sa matanda. May hawak itong matigas na bagay at hindi ko maaninag ang bagay na yun dahil sa dilim ng paligid. Hanggang sa magawa ni Malaya na maipukol sa ulo ng matandang babae ang bagay na yun, dahilan upang tumaob ang matanda. Dagli namang nagbagong anyo ang matanda. Kinalmot niya ng kinalmot si Malaya sa katawan nito. Lumaban si Malaya sa abot ng kanyang magagawa at doon na nahugot nito ang nakatarak na kutsilyo sa likod ng aswang at ilang ulit niya yung itinaga sa hita nito. Habang gumagapang naman ako papalapit sa anak ko. Hindi nagtagal, nayakap ko ulit ang anak ko na nanganganib sa pangil ng aswang. Iyon ang mga sandaling nagbigay ng lakas sa akin para magawang tumayo. Kinuha ko mula sa sahig ang nabaling kawayan at isinaksak ko sa liig ng aswang hanggang tumagos ang kawayan sa bibig nito. Iyak nang iyak ang anak ko ng mga oras na yon. Bago pa ako mawala ng malay, tanda ko na ilang bisis ko pang nataga ng kutsilyo ang matandang babae hanggang sabay kaming bumagsak sa lapag. Makalipas ang ilang oras, niyakap ako ng malamig na hangin. Nagising ako sa lakas ng pag-iyak ng anak ko at dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. At doon nakita kong walang malay si Malaya malapit sa pintuan. Tansya ko na madaling araw na nung nagising ako. Gumapang ako para lumapit sa umiiyak kong anak nang biglang bumukas ang pintuan at laking pasasalamat ko na iniluwan noon si Binderico. Patricia? Sigaw niya nang makita akong gumagapang sa sahig. Anong nangyari dito? Nasaan si Malaya? Sunod-sunod ng tanong habang tinutulungan akong makabangon. Ang bata. Utal kong sabi at idinuro ang dugo ang kumot. Ang anak natin, Binderico. Saka ako humagulgol sa pag-iyak. Kinarga niya ang anak namin bago itinabi sa akin. Maya-maya pa, nagkamalay na si Malaya at dagli kaming nilapitan. Kinuha niya ang gasera at itinutok sa matanda. Hindi kami napakali ni Malaya nang makitang gumagalaw pa ang mata ng matanda. Halos yakapin muli kami ng hilakbot nang ngumiti pa ito. Ilang sandali pa, binuhusan siya ni Binderico ng gas. Ibinuhos niya lahat ang natitirang gas sa matanda bago siya sinindihan. Pasikat na rin ang araw ng mga oras na yon at nagawa naming makalabas ng bahay habang nasusunog ang matandang aswang sa loob. Inihiga ako ni Binderico sa damuhan. Bumalik sila ni Malaya sa loob ng bahay. Dala ang tubig puso. Pinatay nila ang apoy. Hindi nagtagal naman, muling umiyak ang anak ko. Umiiyak rin ako ng mga sandaling yon. Nagpapasalamat ako sa taas dahil ligtas kaming pamilya sa kamay ng aswang. Makalipas ang mahigit kalahating oras nang mahawi ng sunog sa bahay, dinagsa kami ng mga taga-baryo. Gulat na gulat daw sila nang makakita ng makapal na usok mula sa amin. At doon ikiniwento ni Malaya ang mga nangyari. Hindi makapaniwala ang lahat sa mga kaganapan na minsan lang sa baryo Tawog Sigma. Marami ang natakot at marami rin ang hindi naniniwala. Hanggang mapasigaw ko ng malakas na may kasamang pagpadyak-padyak nang makita ko ang matandang babae na nakatitig sa amin ng anak ko. Nakasuot siya ng itim. Idinuro ko pa siya sa malaking puno. Subalit biglang naglaho ng puntahan ni Binderico. Doon sa likod ng puno na yon, nakatagpo ng patay na bata si Binderico na lalong kumilabot sa mga taga-baryo. Halos mapatakip sila ng bibig at masuka sa patay na bata. Wala na itong laman loob. Sabi pa nila, nasa 3 o 4 na taong gulang pa lang ang batang iyon. Nagpapagaling ako mga kalakbay ng 2 linggo
sa bahay nila Malaya. Nagpasya kami ni Binderico na isama ang pamilya ni Malaya sa paglisa namin sa Capiz, sa baryo ng Tawog Sigma, kung saan parehong nanganib ang buhay namin ni Malaya. Hindi nagtagal, nilisa namin ng sama-sama ang baryo at doon na naninirahan sa lupa ng mga magulang ko sa Samar Leyte. Malawak ang lupain namin doon, kaya ibinigay namin ng libre kay Malaya ang kalahati sa lupaing iyon bilang pasasalamat at tagapagligtas ng anak ko noon. Ngayong kasalukuyan mga kalakbay, masayang nabubuhay sa lupain namin ang pamilya ng mga anak ni Malaya. Namatay rin kasi si Malaya nitong 2010 lang dahil sa sakit na breast cancer. Tanging ang 3 anak niyang lalaki at ang nag-iisang babae ang nangasiwa sa bigay naming lupain. At habang nabubuhay ako, tatanawin kong utang na loob sa pamilya nila ang buhay ng panganay kong anak. Hanggang dito lang po mga kalakbay. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento na hango sa talambuhay ko. Kwentong kakilakilabot, kasindak-sindak na kapupulutan din ng aral. Maraming salamat po at more power sa inyong programa.